Samantala na-interview nga po si Noe sa press conference. Tinanong kung sino ang susunod sa super bantamweight. Dito na nga po nabanggit ni Noe na nawalan na siya ng gana kay Casimero dahil hindi daw masyadong magaling. Napanood siguro ni Noe ang performance ni Casimero laban kay Uguni. Kaya napasabi na lang na Casimero is not good. Kaya nawalan na daw siya ng gana laban kay Casimero. Mga kapenyo, tirahin na natin itong may init na issue ngayon. Pasok, intro! What's up mga kapenyo? Good evening sa inyong lahat. Meron na naman tayo napaka-init na balita ngayong araw. Naoya Inoue, wala na raw gana dito kay Utol Janrel Casimero aka Cuadro Alas. At bakit nga ba nawalan ng gana etong si Naoya Inoue? Ano ba, talaga bang natatakot lang ba to na labanan eto si Janrel? O talagang sinasabi nga niya na talagang nakita niya yung performance nito ni Janrel dito kay Uguni na talagang parang hindi daw uubra no sa kakayahan niya. Masyado naman atang mayabang etong si Naoya Inoue. Real talk mga kapenyo, no? Masyadong mayabang. Kasi ikaw bilang isang boksingero, dapat lahat ng hahamon sa iyo o lahat ng haharap sa iyo, no, lalabanan mo. Nung araw nga Muhammad Ali, talagang ito real talk lahat ng mga humamon sa kanya, lahat ng haharap nilalabanan niya. Hindi pa pwedeng hindi. Hindi niya pinalalagpas yun, no? Lahat na magta-trash talk sa kanya, lalabanan niya, no? Ito talagang matagal nang hinahamon ni Utol Casimero to, no? Pero iwas ng iwas. Parang Mayweather din yung style ng Kolokoy na to porque nakita mo yung last performance na parang hindi ka natuwa, ayaw mo na, no? Parang minaliit mo na yung kakayahan ng tao. Diba? Napakapangit tignan para sa boxing, mga kapenyo, no? Kasi boxing to Dapat sino lahat ng harap sa'yo, labanan mo. Hindi yung para kang Mayweather na tatakbo-takbo, di ba? At tara mga kapenyo, panoorin nga natin no sa kapatid at kaibigan natin na si Boy Bakal kung paano nga tumanggi etong si Naoya Inoue at ang balita pa, tinawanan no yung kakayahan neto ni Janrel Casimero. Magandang araw mga tol, The Monster Naoya Inoue nagpost nga po sa kanyang Twitter. Pinangako na susunod daw kay Terence Bud Crawford na maging 2 division undisputed. Kita nyo mga penyo pinangako niya na kaagad no na talagang gagawin nga daw niya yung maging katulad kay Terence Crawford, no, talagang maging undisputed din. So talagang okay lang naman na mataas ang pangarap natin, wala namang problema yan. Pero ako kasi mga kapenyo, no, based sa mga papanood ko lang na mga ibang boksingero, talagang ginagawa na lang nila yan, hindi nila sinasabi yan. Si Manny Pacquiao ba, alam ba niya na magiging 8 division title siya kung hindi niya ginawa yon? Di ba si Pacquiao talagang trabaho lang siya ng trabaho, ginagawa lang niya yung kaya niya, no? Pero never siyang nagyabang ng ganyan na pagtatawanan niya yung isang tao kesyo kasi yung performance mahina, kasi walang hangin, ganito ganyan. Di ba? Parang bullshit yon mga kapenyo. Parang minaliit mo na kaagad yung tao, hindi mo pa nga natitikman, no? Tignan mo muna, hindi yung parang takot ka. No, yun lang masasabi ko, takot to. No, hindi reason yun yung sasabihin mo kesyo kasi nakita yung laban kay Uguni kaya ayaw mo ng labanan. Wala yun. Bago daw naging undisputed si Inoue sa bantamweight division, umabot muna siya sa 4 na taon bago naipon ang 4 na belt. Pero pagdating sa super bantamweight, sa loob daw ng 5 buwan, magagawa niya maging undisputed agad kung manalo kay Marlon Tapales. Kita mo na mga kapenyo Hindi naman malayo na maabot niya yon. Pero ang akin lang, wag muna tayong mag-estimate kaagad, no? Na katulad yan, 5 buwan nga lang daw, kaya niya maging undisputed. Wag muna natin estimate agad. Alalahanin mo Inoue, no? Kung makikita to ng mga Hapon, no? Hindi naman lahat ng Hapon ganyan, no? Pero itong si Inoue lang ang nakikita kong takot talaga kay Cuadro Alas Kung iisipin nyo mga kapenyo, no? In 5 months lang daw makukuha niya yon. At pangalawa, no? Meron pa siyang kaharap si Tapales, no? Hindi rin basta-basta yon. Magaling din yon, Inoue. Kaya wag mo rin mamaliitin, no, yung mga Pilipino. Kung nakadali ka ng ibang mga boxer na Pilipino, yung makakaharap mo ngayon, wag mo rin mamaliitin na makakadaan ka lang kaagad, di ba? Pero alam ko yung kakayahan mo, alam ko magaling ka, may hand speed ka, tapos yung lateral movement, yung footwork mo, okay naman, magaling. Parang malapakyaw nga kung gumalaw to si Inoue. Pero ang nabad trip lang ako, no, yung parang sa
interview na nilabas nito ng kay Inoue nga, tinawanan niya, no, etong si Janrel Casimero na kung saan parang sinasabi na niya doon, eto sa ano ko lang parang sinasabi niya na doon na mahina ka, wala ka, no, hindi ka obra sa akin. Parang doon pala sa panonood niya, inestimate na kagad niya si Janrel Casimero. Yun yung parang ayaw na ayaw ko, yun yung pangit, no, yun yung pangit tignan. Nasa boxing industry ka dapat sinong kaharap mo, sinong humamon sa'yo, labanan mo. Ito raw ang siguradong gagawin ni Inoue sa loob lamang ng 5 buwan. Maging undisputed agad sa Super Bantam at pangalawa kay Crawford na 2 division undisputed. Ayun, Matindi ang motivation ni The Monster mga tol. Kailangan talaga maganda dito si Tapales. Lahat naman talaga may motivation Lahat ng mga pumasok sa boxing, matindi ang motivation ng mga yan. Lalong-lalo na yung mga galing talaga sa hirap, tapos naging mayaman dahil sa boxing. Iba, no? Iba po ang motivation ng mga yan. Talagang hindi mo mabibili, no, yung motivation ng mga yan. Isipin mo, tatakbo araw-araw, magja-jogging, mapakaaga, 3 a.m. in the morning, 2 a.m. in the morning, handa na sila, prepare na, kasi kinabukasan, ganun ulit, training ulit. So talagang iba yung motivation ng mga yan, no? Basta boksingero, talagang malulupit, saludo tayo sa mga yan. Kung aabot sa 12 rounds si Tapales at mapunta sa decision. Ngayon pa lang masasabi ko na agad na good job at nakakabilib si Tapales. Nako, pag umabot ng decision, tapos nasa Japan sila, wala na. Sigurado na, talo na ang kababayan natin, na si Tapales. Sigurado yan, no? Kung ako kay Tapales, wag talaga niyang paabutin ng decision. No, kung kaya niyang i-knock out, gawin niya na yun makakaya niya para dito. Kasi isang big fight talaga to para kay Tapales. Tsaka kung matalo niya ito si Naoya Inoue, talagang sobrang sikat agad to. Talagang instant sikat agad to, no? Dahil itong si Inoue, nakikita ko parang lumaki na rin yung ulo Parang yumabang na din, no? Dahil isipin mo, magpapa-interview siya ng gano'n. Parang kainsultuhan, no? Kay Janrel Casimero yun. Lalo na siguro mga tol kung ma-upset si Naoya Inoue. Lalo na ngayon sobrang underdog ang ating kababayan. Samantala na interview nga po si Inoue sa press conference. Tinanong kung sino ang susunod sa Super Bantamweight. Dito na nga po nabanggit ni Inoue na nawalan na siya ng gana kay Casimero dahil hindi daw masyadong magaling. Kita nyo na mga kapenyo. Nawalan na raw siya ng gana dito kay Janrel Casimero dahil hindi nga raw masyado na magaling. Minasyado pa niya. Nang urat ka na rin, nanlait ka na rin, hindi mo pa diniretsa, no, na hindi magaling. Dapat ganun na kagad, hindi mo na nilagyan ng hindi masyado, no? Puta, nakita mo lang yung fight kay Uguni ganyan na kagad yung naging ano mo, no? Yung naging estilo mo, yung pananalita mo sa social media. Tubukan mo muna kasi 'di ba sabi nga ni ni Hopkins, style make fights, no? So kung yung style ni Janrel pumasok dito kay Yabang, kay Inoue pala, mga kapenyo, siguradong matutulog kay Janrel to. Kasi iba-iba naman estilo Malay ba natin kung yung estilo ni Uguni at estilo ni Utol Janrel, naka-counter talaga niya yung mga suntok ni Janrel. At pangalawa, mga kapenyo, masyadong matangkad at malaki si Uguni, no? Pinangkita naman natin. At pangatlo, panalong-panalo na talaga si Utol Casimero, no? Kung hindi na headbutt yung alaga mong hapon na katulad mong visit ka, talagang panalo na sana si Utol Casimero. Nakachamba lang yung tignan natin sa rematch, no? Makikita naman natin sa rematch yan, mga kapenyo Kaya Utol, no? Kung mapapanood mo tong reaction video ko, talagang mas pag-igihin mo pa at yung stamina, Utol, medyo talagang pagpukusan nyo ni Kuya Lods, no? Stamina, wala ka ng problema sa sa power punches, sa pag-atake, kung paano ka counterin yung suntok ng kalaban. Wala ka ng problema ron Wala ka na rin problema sa footwork. Ang problema na lang talaga, Utol, yung stamina. Stamina lang talaga, no? Yun yung kailangan mong gawin para matalo mo tong si Yabang si Inoue, no? Napanood siguro ni Inoue ang performance ni Casimero laban kay Uguni. Kaya napasabi na lang na Casimero is not good. Kaya nawalan na daw siya ng gana laban kay Casimero. So yan, mga kapenyo, no? Totally, no? Nawalan na nga raw siya ng gana dito kay
Casimero. So okay, nawalan ka ng gana pero yung mga tao na bahala sa'yo, sigurado ba siyang aabutin mo, no? Na talagang takot ka. Kasi kung talagang lihitin mong champion ka, kahit pa yan, mas ayaw mo nun, mas pabor sa'yo. Money talk nga yun mas pera Kasi kung ako, kunwari, boksingero ako, makita ko, kayang-kaya ko, hindi ako magsasalita. Sige, sige, laban mo sa akin yan. Pero pupupugin ko yan. Yun yung nasa isip ko. Diba? Ano yun? Kumbaga, instant money, no? Kung iisipin lang nito ni Yabang SM Inoue. Diba, totoo yung mga kapenyo yung sinasabi ko, kahit man kayo siguro yung maging boksingero, sasabihin mo pa ba sa mga tao na hindi ko na hindi ako interesado kasi hindi siya magaling. Hindi ganun, mga kapenyo, kasi kung hindi magaling si Utol General Casimero, hindi magiging 3 times world champion yan. Diba? Yabang naman, sa Inoue naman. Tayo maglokohan dito, 'di ba? Sana labanan mo na lang, wag ka na maraming satsat na makita natin. Ngayon, kung ma-knockout mo, di silent na kami, di na kami magsasalita. Lalo na yung mga nakasuporta talaga kay Casimero. Hindi na yan magsasalita. Wala na magsasalita talaga dahil alam na namin na, tanga na, magaling talaga si Inoue. Yung sinasabi niya na walang kakayahan si Janrel, talagang kayang-kaya niya, 'di ba? At kung kayo tatanungin ko mga kapenyo, ano nga masasabi nyo dito sa sinabi nga ni Yabang SM Inoue? Comment ko na lang down below lahat ng mga opinion nyo mga kapenyo at lahat po yan mga basa ko. Maraming salamat mga kapenyo at kita-kits na lang tayo sa susunod kong reaction videos. I would be up waiting for you if you had to leave. I would wait a lifetime if you were at sea. I just wanna say that I feel that our love is real. Maybe we should hurry up and seal the deal.